samahan nyo kami sa EDSA. Welcome lahat. Welcome po General. lahat. Ito po ang United People's League. Kasama po ang maraming mga organisasyon po dito. Hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo, hindi lamang po yung KOJC, UJL. Marami po ang mga civil society groups, mga Muslim and Christian organizations, lay organizations, yung mga kabataan, yung mga manggagawa. Lahat po ay kasama natin. So, ako'y nananawagan ang Ayan po mga kababayan ang panawagan ni General Pukes at magsama-sama nga po sa EDSA ngayon pong November 16, 17 at 18 para po tuldukan na itong lumalala at malalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa mga kababayan. At speaking of korupsyon at mayroon pong mga pangyayari na ang Cebu, no? Kitang-kita naman maliwanag pa sa sigat ng araw na ang Cebu ang tinamaan or ang isa ito sa nagpapakita ng ebidensya na may malalang korupsyon itong administrasyong Marcos na ito. Ngunit bakit mga kababayan sa Davao City ang kanilang ginagawang matinding investigasyon? Panoorin po natin kung bakit, alamin natin ito mismo kay Magalong. Bakit si Magalong doon mismo nag-iimbestiga sa Davao City mga kababayan? Pero hindi kayo umabot ng Ilocos Norte because I think it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala. Pero hindi kayo umabot ng Ilocos Norte because Matindi mga kababayan, ano ho, itong sagot ni Magalong ay marami daw po silang mga natatanggap na mga reports. Sa dami-dami ng mga reports, ano ho, sabihin na lang natin may mga report kayong natatanggap dyan sa Davao. Bakit, bakit hindi nyo rin puntahan ito pong Ilocos Norte, which is Congressman dyan si Sandro Marcos, na anak mismo ni BBM, na ayon kay Governor Chavit Singson, ang mga diskaya din ang mga kontraktor. Bakit sa Davao, ilang bisis na kayo nagpabalik-balik dyan, Magalong? Yan lang ang nakakapagtaka rin sa iyo, Magalong. Kasi nga, isipin mo, kung tutuusin, sabihin na lang natin, wala ring baha pa nangyayari doon sa Ilocos Norte. Aantayin nyo pa ba na mismo na yung bagyo ang mag-rebel sa Ilocos Norte, Mr. Mayor Magalong, bago ka pumunta doon, bago pa mismo ang bagyo na mag-report sa iyo? Kasi kung pagbabasihan ng mga report, sinasabi mo, wala namang bagyo. At wala pa namang nangyayari diyan sa Davao na matinding mga sakuna. Hindi naman po natin hinihingi, ano? Pero ito maliwanag kasi, yung Cebu, yung Bulacan, sila talaga diyan yung mga matindi, ang pinakamalaki ang korupsyon na napunta po diyan. Bilyong-bilyong pera. Bakit hindi kayo doon mag-focus? Bakit talaga kailangan pumunta kayo ng Davao City? Ano ba ang mayroon sa Davao City? Sa bagay mga kababayan, ang Davao City lang naman ang bukod tanging siyudad sa Pilipinas na walang utang, mga kababayan. Manapa, sa Davao City, ang mga Pilipino maraming may utang na loob. Bakit? Ang Davao City ay napakarami pong pagkarangalan ang nahihatid sa ating bansa. Peaceful, maayos po ang syudad ng Davao City. Wala kang makikitang mga adik na naglalakad. Hindi ka mukha sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga city, marami pong mga adik, magnanakaw, snatcher, mga bangag na pakalat-kalat sa kalsada. Di ba mga kababayan? Ito po ang ating pag-uusapan at ang mga artista, sinuplak dito si BBM Bangag nitong si Catherine Bernardo, si Daniel Padilla, at saka ngayon si Ellen Adarna, mga kababayan. Nagsama-sama na, napakaraming artista. At panoorin nyo mga kababayan, huwag nyo pong palagpasin ito dahil baka matouch yung matigas ninyong malabato ninyong puso, baka lumambot dito sa bidyong ito pag inyo pong napanood. Huwag nyo pong kakaligtaan na palagpasin po ang buong video na ito hanggang dulo sapagkat mapapanood po ninyo muli ang magpapalambot ng inyong puso sapagkat itong video na ito ay magpapakita po ng realidad. Isang artista na nagbagong buhay dahil po sa ginawa ni Tatay Digong, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Ngunit bago po natin puntahan ang mga detalye nito, ako po ay nakikisuyo muli sa mga bago pa lang sa aking channel.
ay paki-subscribe ang channel natin, pakipindot ang notification bell all para lagi kang updated sa aking mga upload. Paki-like at paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa amin mga content creator at wala pong bayad yan mga kababayan. Libre lang po ang pagla-like at pag-share, pagsusubscribe ng ating channel. Maraming salamat. Muli, diretso na po tayo sa ating tunay na pag-uusapan mga kababayan. Balikan lang po muna natin itong video interview ni Magalong mga kababayan. At itong si Magalong, no, nakita naman po natin na doon po sila unang inimbestigahan, pinuntahan ang Davao City na ayon pa nga po sa mga report, nanira lang sila doon dahil maayos naman po no. Sabi nga doon sa isang nag-video, tinutubuan na nga ng ugat yung parang net doon no para mas lalong tumibay po yun kasi yung net plastic po yun, mas kakapitan po yun ng ugat, magiging ano na yun, magkakapitan na yun, magiging mas matibay na po yun mga kababayan. Natural na po na yun na magiging matibay sa lupang yon, hindi na mag-erosion. Ang problema, sinira po nila, binaklasan po nila. Tapos ngayon, ayon pa sa mga report, no, yung iba daw doon talaga mga kababayan, sinadya itong BBM administration na hindi na po punduhan at hindi na po ipaayos. Siguro para gawing pang-blackmail, para gawing bala or gawin pong paninira dito sa nagdaang administration ni Pangulong Duterte. Pero hindi kayo umabot ng Ilocos Norte because I think it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala. Pero hindi kayo Oo nga, tama naman si Karen mga kababayan. Di ba dapat magsisit kayo ng example, puntahan muna ninyo, no? Unahin muna ninyo ang Pangulo. Siya naman po ang Pangulo pangunay, nangunguna, di ba? Unless kung hindi po siya Pangulo, panggulo siya sa ating bansa, di ba? Oh, kung panggulo siya sa ating bansa, ayun, wag niyong unahin kasi panggulo No, pero Pangulo po siya, pangulo, ibig sabihin pangulo, nangunguna. O unahin niyo yung lugar niya. Kaso hindi niyo magawa, Magalong. Ang tanong, bakit hindi niyo magawa na unahin? Bakit Magalong hindi niyo magawa? At ang tanong ko lang sa iyo, Magalong, di ba nag-resign ka na diyan sa ICI? Bakit nandiyan ka pa? Anong dahilan kung bakit nandiyan ka pa, Magalong, di ba? Kung talagang may paninindigan ka, mayroon kang prinsipyo, bakit nandiyan ka pa? Nag-resign ka na Kumbaga sinuka mo na ito no? Hindi ko naman kine-question si Magalong pero nagtatanong lang ako, bakit kailangan mo pa nga nandyan? Kung wala ka na pala. Ano to? Parang ano lang? Para may masabi ka lang? Ano bang ginagawa mo na yan? Para lang sa sa 2028? Di ko alam Ano bang plano nyo sa 2028? Para magtuloy-tuloy lang kayo napapag-usapan? Kasi, di ba, ayon sa mga artista at mga politiko, good or bad publicity is still publicity. Dito ngayon, ito ba ay matatawag natin publicity lang, Magalong? Kasi wala ka na palang dyan Di ba? Ikaw naman mismo nagsabi, nag-resign ka na At sinusuka ka na nga rin noon, di ba? At mukhang binabantaan ka na noon tungkol dito sa mga diskaya. Ano na, tapos na ba yun? Yun, tanong lang namin yan, Magalong. Kasi nakapagtataka bakit parang para bang laban o bawi ka rin Naanuhan ka na ba? Nahawaan ka na ba? Well, speaking of laban o bawi, mga kababayan, ito, mayroon tayong mapapanood kay Anjo. Hindi pa tumitigil si Anjo, mga kababayan. At sa tingin ko si Anjo, para bang nagbukas siya ng Pandora's box, no? Matindi po ang mga revelasyon ni Anjo Iliana, mga kababayan. Mayroon po tayong mapapanood mamaya kay Anjo. Tuloy muna natin tong ating pag-uusapan patungkol po dito sa magaganap na rally. Kasi patingin ko, mga kababayan, dito sa ngayon, bukod po dito sa nangyayaring sunod-sunod na mga bagyo sa ating bansa, na alam po nila, mayroon itong tawag nito, parang kakaba-kaba po itong Marcos administration sa tuwing magkakaroon po ng bagyo sapagkat alam po niya na mayroon na naman pong proyekto or mayroong gross projects na naman na malalantad at mayroon na naman pong magagalit na naman po ang mga tao kung saan ang matinding epekto ng bagyo makita nila, mga kababayan. Kaya ito po, no? At isa pa ito ngayon, panawagan ng taong bayan at itong si General Puques, no? Ay talagang hindi na po basta INC lang po ito, kundi panoorin natin. Ako'y nananawagan ang
samahan nyo kami sa EDSA. Welcome lahat. Welcome po lahat. General, Ito po ang United People's Shield. Kasama po ang maraming mga organisasyon po dito. Hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo, hindi lamang po yung KOJC, UJL. Marami po mga civil society groups, mga Muslim and Christian organizations, lay organizations, yung mga kabataan, yung mga manggagawa. Lahat po ay kasama natin. So, ako'y nananawagan ang Ayan mga kababayan, ang panawagan po ni General Puques dyan po sa EDSA. EDSA po sila mga kababayan, 3 araw walang uwian. Ang sa INC naman po ay dyan po sa Lunita, 3 araw din po yan walang uwian. So ito po, saan po kayo pupunta sapagkat sinasabi ni General Puques, kasama po mga Muslim at mga Christians, KOJC, JIL, siyempre INC at iba't iba pa pong mga Christian denominations no, sa ating bansa. At bahala na po kayo mga kababayan kung saan po kayo pupunta nito sa lugar na ito. EDSA ba or Luneta? Depende na po yan sa inyo. Kasi ang alam ko po, same po tayo ng ipinaglalaban. Ito po'y ang mga kurap. Tigilin na, ikulong na itong mga kurap. At sa ngayon po, mahigit na 100 araw, wala pa pong nakukulong at gusto pa nilang unahin ikulong ang ating magiting na senador, mga kababayan, na si Senator Bato de la Rosa. Ituloy po natin ang interview nito pong si General Puques patungkol po dito kung ano ang masasabi niya kay Marcos Jr., itong presidente ng Pilipinas ngayon na walang silbi, inutil po pagdating sa pag-solve ng corruption at paggawa ng mabuti para sa ating bansa. Wala pong silbi, walang alam, hindi po alam ang gagawin, nangangamot ulo, kahit magbigay lang ng relief. Naku po, nasita po siya mga kababayan, nito mismong artista, nito mismong artista na si Catherine Bernardo, mga kababayan, sapagkat imbes na pumunta po doon para magdala ng ayuda, abay ang binitbit mga kababayan ay kamera, ang gago. Hindi po ito hindi po ito artista eh. Kung tutuusin ito si BBM eh. Pero nagbimistulang artista ito ayon dito kay Catherine Bernardo mga kababayan. Pasadahan lang mo muna natin to si itong si bago tayo puntahan itong si General Puques mga kababayan. Ito binanatan siya rito ni Catherine Bernardo, panoorin natin Ayan. Ayon kay Catherine Bernardo mga kababayan, imbes na relief goods, cameraman ang dala ni PBBM. Akala ko may shooting. Kita mo? Nakakahiya itong animal na presidente na to. Ayan nasa likod niya mga cameraman. Hindi naman siya artista, di ba? Sabi rito, PBBM sapol sa banat ni Catherine Bernardo. Hindi kailangan ng kamera para tumulong. Umani ng puna si Pangulong Marcos Jr. matapos gumalat ang komento ni Catherine Bernardo tungkol sa pagtulong na hindi kailangan may kamera. Maraming netizens ang nagsasabing tila may shooting si PBBM dahil sa presensya ng mga camera crew sa relief operations. Biro pa ng ilan, mas mukhang handa raw ito sa pictorial kaysa sa aktual na pagtulong sa mga nasalanta. Yan mga kababayan, ang sagot po at ang banat po rito ni Catherine Bernardo na isang artista na dapat sana si Catherine Bernardo ang isa sa tinututukan ng mga kamera sapagkat siya naman talaga ay artista. Itong ating Pangulong BBM Marcos Bangag Jr. ay hindi po ito artista. Siya po ay dapat maglingkod sa ating bayan, utusan, trabahante po ng ating bayan. Sabi dito ni Irma Palabi ang comment, para sa mga bulag na panatiko, kailangan may kamera ang pagtulong dahil kapag hindi mo pinakita sa kanilang tumutulong ka, pilit kanilang sisiraan para pabagsakin. Isipin mo na lang yung masipag magtrabaho at tumutulong sa mga Pilipino, pilit na sinisiraan kasya wala daw maramdaman. Paano kapwa hindi nila nakikita ang pagtulong mo? Siguro kulang na lang ibaon sa lupa, kahihiyan, pero yung taong nag-explore around the world at may gana pang mag-beach habang ang kababayan sa Cebu ay nalulunod sa baha, walang pakialam at hindi nagpapakita para mamahagi ng kunting tulong. Bidang-bida yan. Sabi rito. Siguro ang pinapatungkulan nito mga kababayan, ay alam nyo na kung sino, no? Pero sa totoo lang, sino-sino ba yung mga nandyan sa Cebu, mga politiko dyan sa Cebu, na nandoon, nag-explore sa ibang bansa, di ba? Sino-sino ba? At
Sino ba ang presidente natin ngayon? At kung si BP Inday ang inyong tatanungin, nako, tingnan nyo naman ang mga ginagawa ni BP Inday pagtulong. Andyan, napakarami po, no? Napakarami po. Truck-truck kaagad ang pumupunta dyan, mga kababayan. O yan, pahiyang-pahiya ngayon dyan si Marcos Jr. dito sa banat ni Catherine Bernardo. At ito pa, isa pa mga kababayan, syempre, magpapahuli ba yung, hindi ko alam kung magjowa pa ba rin sila ngayon, itong si Daniel Padilla. May banat din kay Marcos Bangag. Ayon, Actor Daniel Padilla voiced his dismay over the state of corruption in the Philippines through a social media post on Sunday. In a repost shared on his Instagram account, Padilla questioned why anti-corruption advocates are the ones being targeted instead of the corrupt individuals themselves. Bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang hinuhuli at hindi ang mga mismong korap? The actors post read. Yan mga kababayan. O, kayo ba naniniwala? Di ba ganitong nangyayari ngayon? Kung sino pa yung mga lumalaban sa korupsyon, siya pa ngayon ang hinuhuli. O, kamukha ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Gusto nilang unahin ipakulong. Bakit? Kasi si Senator Bato de la Rosa, isa rin po si Senator Bato de la Rosa sa nananawagan. At isa rin po sa anti-corruption advocates katulad po ni Senator Marcolita at ng iba pa pong mga retired general. At ito nga pong si General Puques, mga kababayan. Panoorin na po natin ang interview ni General Puques dito sa Bilyonaryo sapagkat matindi po talaga ang mangyayari ngayon sa tawag nito, November 16. Malapit na po yan mga kababayan, ano? Right after lang po ito sa November 14. At ito nga ang magaganap po, no, sa Friday na ang tawag dito ito nga pong Blue Ribbon Committee hearing ni Lacson. Anong mangyayari dito? Kasi si Lacson nagbabanta po na ipatigil na ito pong hearing ng Blue Ribbon. Ipatigil na mga kababayan kasi nga po papunta na po sa pintuan ng Malacanang. Or to bring down the government. Pero sa pananaw mo, may mali ba ang Pangulong Marcos sa nangyayaring ito? Dito sa corruption, dito sa nangyayaring budget, at dito sa mga governance, itong patakbo ng gobyerno. Okay, dito sa lumalabas kasi dito sa corruption issue na to. Of course, nababasa naman, narinig natin sa media, no, na si Congressman Saldico ang parang tinuturo na ano. Pero meron din nag-testify na nga si Martin Romualdez, speaker, okay? Ngayon, sa Pangulo, walang direct evidence, di ba? Pero, as the President, he has the command responsibility kasi siya yung nagpasa ng budget, ng NEP, ginanyang-ganyan yung budget niya, binawasan yung mga programa niya, tapos pinaglalagay na insertion sa mga pork barrel, whatever, blood control, tapos inapprove din niya. So, hindi siya directly... Sa tingin niyo ba, did he commit an impeachable offense? To me, I cannot answer that kasi that's a legal matter that we haven't actually, studied. That can be possible, but impeachment is a political exercise. Hindi magpo-prosper yan sa Senate with this, di ba? Kasi kalyado nila sa Congress. Ngayon po, General, no, yung si VP Sara under siege, di ba? Nandyan siya. Kahapon nagrepas na report yung kay Senator Bato na huliin. Ito bang rally na to ay may koneksyon para iupo si VP Sara, or on the second note naman ay ma-prevent yung pag-aresto kala Senator Bato at yung mga iba pang supposedly Duterte allies? Wala ho sa agenda ng United People's Initiative yan. We are focused on the expression of itong outrage dito sa corruption na ito. Ngayon, pag andyan na yung mga tao, million-million na, which we expect talaga marami. If somebody will, I don't know, but we are focused on the corruption General issue. Pons, Yeah. it's a personal question. Yeah. If you don't mind answering, free Yes. not to answer. Since you're identified more or less with President Duterte, manok mo ba si VP Sara sa 2028? Teka mga kababayan ha, ayun na, di ba bago yan sa manok na yan, no? Tingnan nyo mga kababayan, milyon-milyon ang inaasahan na pupunta po dito sa rally. Ayon po dito kay General Puques. At malay natin, hindi na natin alam kung ano ang isisigaw ng taong bayan dyan mamaya, di ba? At
Siyempre, yung milyon-milyon na yan, tandaan po ninyo ha, yung Luneta, napakalapit po dyan. Eh kung milyon po yung pupunta po dyan sa Luneta, 3 araw po yan, eh mapipigilan mo pa ba yung daluyong ng tao, yung milyon-milyon na yan, kung magmarcha na yan, at lumapit na yan sa pintuan? O, mga kababayan, hindi po na, kaya dapat wag po kayo mawawala. Makiisa po tayo, mga kababayan, baka ito na ang ating hinihintay para mapanagot po ang totoong may sala dito sa nangyayaring mga pangungurakot sa ating bansa. Hindi pa natin, ano yan, I cannot at this time. Kasi nga, hindi pa natin alam kung sino yung kandidato by that time. Maaring, somebody else na, Because malakas ang numbers ni VP Sara ngayon. She's the leading presidential. Yes, in for fact, 2028. nung may nagsabi sa akin na lumapit daw sa kanya about this exercise, sabi, no, hindi ako kasama dyan. I am focused on the 2028. Yung sinasabi niya. So talagang si VP Sara hindi ko kasama dito sa expression of sa corruption. You mentioned, General, no, na hindi kayo nakikipag-usap sa mga... Puro kayo retired. About 800 of you, tama ba? Yes. Mga 800 na retired officials. Pero meron bang mga active military officials na nagpapahiwatig sa inyo? You don't need to mention the names, pero may mga ganyan bang, General, alam namin pinaglaban nyo, kasama nyo kami. Meron yung mga kumikindat-kindat, yung mga kumakamay-kamay, yung gano'n. Pero wala of that sort. Walang gano'n. You're not happy with the way the Ombudsman Remulla has been conducting the investigations. So, let's ask something quite radical. In the absence of in the disappointment with Ombudsman Remulla, would you prefer A, impeachment or a snap elections? That's a political question that I would rather not delve because we are non-political. Baka I might say something na too political. We are a non-partisan, non-political organization. Ang So, galing ni I'm sorry. Secretary Edwin. but do you feel strongly on the arrest of General Bato de la Rosa? I mean, Sa ICC. the arrest of former President Duterte. Yes, personally sa akin, kay arrest ni President Duterte ay mali. Dahil nga, meron tayong gumagana. It's a working judiciary. Di ba? Ipinasa natin doon. Doon sana kung walang judiciary na working. We are working judiciary, di ba? And panahon ni PBBM, hindi naman panahon ni Duterte. Pwede siyang kinasuhan na dapat dito ngayon. Unfortunately, si Bingbong Medialdea nasa jet kaya hindi nakafile ng timely petition. Kaya, Wala kang visa, di ba? well, the Supreme Court has already made new rules. Yeah. So, Yeah. subsequent to that, so in the case of General Bato de la Rosa, dadaan muna yan sa korte. Okay. Yeah, But that's that's the fact that Supreme Court didn't do anything on the part of President Duterte is an acknowledgement that nandyan na yan. So, fait accompli na yan. So, at least they're trying to improve the situation. And that's, because ang daming kakasuhan, ay, sinasabi ni Senator Trillanes, si Bongo kasama rin Bongo dyan. kasama na rin So, yun, these oo. are all regarding the mga Duterte allies. And I suppose the Duterte bloc would be rightfully concerned. No? But at least that's okay, Yeah, okay yeah. na yan. So, how about si pending warrant of arrest kay General Bato de la Rosa? Hindi namin concern po yan. We don't want to be distracted sa aming talagang mission na talagang General, hanggang saan yung movement? Hanggang saan yung laban? Diba? Like, for example, corruption lang ba to? Itong issue na to? May pananaw ba kayo kung ano yung dapat na gawin sa ating bansa? I've met the group I've met Right, the group. right. Talagang Eh, lalo ko na-identify kasi hindi ko Hindi kasi meron akong kasama noon na doon sa ivermectin group, sila Captain Rayval. okay. So sabi niya, first time I met General Pocky. So they were discussing. Sabi ko, okay. Hindi lang to simpleng corruption, but But they... si Captain Reval is also retired. Yeah. So kasama retired. kasama Lahat nila. kami retired kasi hindi pwede mga active service. So they were talking about how the country should be. Nakakatuwa naman. Alam mo, minsan kape-kape ngayon, discussion. Yung pagkape-kape na yan. Delikado. Doon ako nadamay, palagay ko Oo nga. Si Gutesa sabi, tanim mo din. At least to, hindi tanim general. So ano yun, Jen? Hanggang saan ang laban? Ito talaga, we're just expressing based on our constitution, based on laws, airing of our grievances on the current problem on massive, pervasive, and unconscionable corruption. Ito yung problema natin. So, last question for you, General Pokis. What is your dream for the Philippines in this whole corruption scenario or vision that you want to see?
No, of course, as a Filipino, maraming opportunities ang ganda ng bayan natin, very rich in resources, mga tao ay talagang gusto natin ma-improve yung, lalo yung mga nasa mababa, ma-improve yung kanilang kapitbahay. Oo. Kaya nga nakakasakit sa damdamin kasi marami namamatay, maraming hindi makakain. Tapos yung mga kinukurap itong mga, lalo na yung mga congressman, ipinangalandakan pa nila. Pinagyayabang pa nila, pati pamilya, anak. Samantalang, ang Pilipino, medyo masakit sa atin yun. Hari nawa mangyari yan. And we expect that the November 16, as you have announced first in Billionario, that this will be a peaceful rally. Peaceful, yes. No, nothing of the sort. Although we expect, may magugulo talaga yan. We expect that. When Sir we're Edwin, prepared for ako that. na lang last point. Alam mo nung nangyari yung EDSA 1, hindi naman nila alam yung nangyari, di ba? Nagsama-sama, nag-camp si Secretary JPE, Ramos, General Ramos, FBI. Secretary JPE. Nung EDSA 2, and we were together, no, nung nangyari yun, ganun din eh. Nagpunta lang doon, maya-maya, nag-iba na, nag-evolve na yung issue. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang Hindi. kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Sabi sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number, the 2 to 10? dito sa, of course, sa... EDSA. No, sa Luneta, talagang Luneta. solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun SEC eh. So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na pigilan mo ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Thank Okay. you. Thank you. Maraming salamat, General. Thank you very much, sir. Thank you. So, the Yon mga kababayan ang sinasabi rito ni General Puques, no? Hindi natin makukontrol yan pagka dumami na po at milyon-milyon na yung crowd. Katulad nga po sa EDSA 1 na nagpatalsik dito sa rehimeng Diktador Marcos Sr. ay hindi po expected, no? O hindi po alam ng mga tao kung ano po ang mangyayari. Basta na lang po nagtipon-tipon ang mga tao dyan sa EDSA. At ngayon, mukhang ito na po ang nagiging senaryo, mga kababayan. Yung EDSA ay akupahan po nitong mga retired general na noong panahon nung Diktador Marcos Sr., mga general din po yon, no? Ang bumaliktad dito po kay Marcos Jr. Napakahalaga po ng EDSA, mga kababayan. Una, nandyan din po yung kampo ng mga militar. Ang pinakamalaking kampo po ng militar nandyan po sa EDSA. Magkabilaan po yan. Sa kabila, ang krami, ang mga pulis. Pero yung kabila, yung militar nga po, at dito sila pipwesto. Itong sila General Puques, mga kababayan. At anytime po, no, pag gumalaw na, nagmarcha na po ang nandoon sa Luneta, ay syempre, no, kailangan din po gumalaw, maggalawan na po ang nandito sa EDSA. At dito kaya, mga kababayan, napansin nyo ba, abang tuloy-tuloy itong video na ito, ay mayroon po akong nakita dito po, nakapost ngayon. Breaking news po ito akong binabasa, mga kababayan. At hindi ko po pwedeng hindi ko po i-share sa inyo ito. Dahil si Trump tila bagang iniwan na si BBM. Mga kababayan, ito na kaya ang ating pinakahihintay? Tingnan nyo po, sama-sama nating tunghayan at basahin. Ito pong post po ni Trump, mga kababayan. At ito po ay shinare ni Attorney Harry Roque, na ganito po ang caption. Kaya ang tinitingnan po natin dito, mga kababayan, ito na kaya mga kababayan ang ating sinasabi, no? Ito na kaya 'yon? Tingnan po ninyo itong post ni Harry Roque. Ito, tingnan natin, mga kababayan, no? Wala pa. Hindi pa yata napopost. Teka lang, mga kababayan, hindi ko pa nakikita. Wait lang, nasaan na 'yun? Dapat nakapost na 'yun dito. Ito na mga kababayan, sandali, ito. Baka hindi pa lang nag-prosper dito. Ayan, ito, mga kababayan, ayan na po.
Sabi ni Attorney Harry Roque 9 hour ago, Junior, iniwang ka na ni Trump. Basahin po natin to mga kababayan na sabay-sabay kung ano po ba itong post ni Trump. No, yan po nakikita nyo po. Donald J. Trump, the filing the filing New York Times and its third-rate reporters, Lilico and David Pearson, did everything possible to make my very successful meeting with President Xi of China look as bad as possible when in fact it was a spectacular success. The Times totally misrepresented the facts and didn't cover the end result, whereby China very intelligently pulled back the rare earth threat. Both billions of dollars of soybeans and other agriculture products and agreed to pay substantial tariffs. President Xi, a friend of mine, mga kababayan, a friend of mine. O, kumusta na yung mga anti-China narrative dyan? Kumusta na yung mga anti-China narrative? Ha? Si Trump mismo nagsabi. Ha? Ano sabi ni Trump? Asa na yun? A friend of mine. Hindi po sinabi ni Trump dito na anti-China. Anti-China, sabi ni Trump, hindi. A friend of mine did the right thing for his country, but I did the right thing for mine. This was a big victory for the USA, and indeed, the world was a wonderful outcome for China. And the fact that these two major powers left the meeting as it began with an excellent relationship and specific plans for future talks in meetings. For the feeling New York Times to be trying to spin this great event negatively when it was the exact opposite is a disgrace to journalism. No wonder they are doing so badly. They are after all the fake news. Ayan mga kababayan, parang kamukhang-kamukha rin yata yan dito sa ating bansa mga kababayan ha. Ang ating mga mainstream media dito, they are after the fake news only. Parang kamag-anak siguro ng mga mainstream media, yung mga dyan, taga New York Times, Mr. Trump, no? Ginagawa nila ng fake news. Kayo pala ay magkaibigan pa na kayo. Maayos pala ang relasyon ninyo. Bakit dito sa aming bansang Pilipinas, ang aming mga mainstream media dito, kung makabanat sa mga China, ay gano'n na lang katindi. Kung talagang turingan nila, jablo, no? Turingan nila. Yung pala naman, kayo dyan, magkakaibigan pala kayo, Mr. Trump. Pakisupalpal mo nga rin dito mga mainstream media namin dito kasi nga, ang mga narrative nila rito, pagka tilabagang pupurihin mo lang naman ang China dahil napakaganda naman talaga ng technology. Tingnan nyo nga mga kababayan, manood lang kayo sa YouTube, i-ano nyo lang, i-search nyo lang mga kababayan yung bullet train nila dyan, yung maglev train. Grabe! Yung technology sa China, ang tindi talaga mga kababayan. Ito'y nagpapatunay talaga na napakalayo na po, napakaahid na ng China sa buong mundo in terms of technology. Grabe as in. Huwag na po tayo rito magpaanuhan, no? Hindi ko po sinasabing santo o banal ang China, no? Pero in terms of technology, sa hamon-hamon tayo dyan, sa totoo lang, wala talaga tayong panalo. Alam mo, una na nga lang natin yung ating mga kalagayan ng ating mga kasundaluhan, yung ating mga eroplano, helicopter nagbabagsakan na nga, wala pang gera. Tubig pa nga lang binubumbuan ng China, umiiyak na tayo 'Di ba? Tapos ngayon para bagang tila lakas man ng loob natin maghamon-hamon ng gera. Huwag ganon. Ito namang mga mainstream media, talagang apeng-ape. Biruin mo yung sinusumbungan natin, magkaibigan na magkaibigan sila. Tayo lang dito yung, ay naku naman, ay naku talaga, aywan ko, no? So ayan mga kababayan, breaking news po yan.
Hindi po yan kasama sa ating topic, kaso nga lang, ayan, no? Ito pala yun, talagang si Trump na mismo ang nagsasabi, mga kababayan. Ha? Si Trump na mismo, oh. Tingnan nyo itong ano, itong isang media na fake news, saksakan ng fake news, so panoorin nyo. Huwag nyo akong pilitin, huwag nyo akong tanungin kung saan ko nakuha ang impormasyon. Hindi ko sasabihin kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Sagot ni Kung Pulong, may mapipisa pa ba? Pitpitin sarili mong kabubuhan. Wala ka namang itlog, dong. Babae nga lang ang pumukpok sa iyo, istoryahe. Ito, tingnan natin mga kababayan ang babae na pumukpok sa kanya. Ito kaya yung tinutukoy? Ayan, napapanood nyo yan mga kababayan? Oo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Sino yan mga kababayan? Tingnan nyo kung sino yung sino diyan napitpit diyan, sino diyan nabugbog diyan. Babae lang pala ang nakabugbog sa kanya, nakapitpit ng kanyang bayag. Ayun oh. Ayun na oh. Ayun na, tingnan nyo mga kababayan. Ayun siya oh. Yun oh. Yun oh. Ayun oh. Mga kababayan. Umiipal na naman itong isang kapatid ng Bindalo Tulfo na to. Itong si Tuklok na Ramon Tulfo, matandang paurong na Tulfo na ito, matandang hukluban na walang bayag, mga kababayan, na babae lang naman pala, mapupukpok na, naglabas ito mga kababayan ng ayan o, naglabas ito mga kababayan ng isang na namang fake news na mga sinasabi niya. Ito yon no? Sabi niya, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Number 1, Romeo Poques, yung ito kanina, ito si Sir. Yan, yung number 1 niya yan sa listahan. Orly De Leon, Benjamin Magalong for confirmation pa. Sinama nila si Benjamin Magalong. Kasi nga, nagpunta pa sa Johnny Macanas, si General Macanas. General Bantag, hindi na nga namin na nagtiting talaga Hindi na nga namin alam kung nasa si General Bantag Gago talaga itong matandang Bindalo Tulfo na to, no? Kapatid ng Bindalo, no? Colonel Leonardo, Colonel La Chica. Sino kaya ang Colonel Leonardo na to? Colonel Mitran, Captain Dado Enriquez, si Captain Dado. Ferdinand Topacio, si Atty. Topacio. Atty. Vic Rodriguez. Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante, anak na pati sa Senator Rodante Marcolita, Orlando Ulamit, alias Monk, possible financier, BP Sara Duterte, Kung Pulong Duterte, Chavit. Possible daw. Uplok talaga itong, siguro mga kababayan, naalog na po yung utak nito, no? Nung ito ay nabugbog ni Claudine at saka ni Rimar Santiago. Baka pag nakita ka ni Rimar Santiago at ni Claudine, mag-ingat-ingat ka, tandang hukluban. Baka mamaya, mabalik sa mabalik sa, pag nabugbog ka naman uli ni Claudine, pag nasapak ka na naman uli ni Claudine, baka yung mo dito, yung black eye mo dito, ma-black eyean dito, pag ma-black eyean dito sa tainga mo, tainga na black eyean. Black ears. Baka malipat na yung mo, pag-iisip mo na naman. Maiba na naman, ha? Maiba na naman. Iba na naman kantahin mo, ha? Tingnan nyo mga kababayan, pamimik news nito. Kita niyo pamimik news nito. Tapos ngayon, dahil nga sa mainstream media nga, sanay na sanay sa fake news, hindi po siya ngayon hindi po sila ngayon i-call out niya hindi po sila i-call out ngayon dyan mga kababayan, ito po mga mainstream media. Kasi nga po, isa rin po yung mainstream media na mga kababayan. Alam nyo naman po, mahilig sa fake news, mga mainstream media, di ba? Yan po yun mga kababayan. So, ngayon mga kababayan, kasi nga po, ang kanila po ritong, mabuti nga hindi pa niya binanggit dito sa Senator Bato, no? Senator Bato, mga kababayan, hindi pa niya dito nabanggit, Kasi nga po, mga kababayan, ang kanila pong pinagtatakpan dito talaga ay ito pong matindi pong korupsyon na ang dami na po mga taong bayan na nagko-call out na po, no? Ayan, no?
Huwag nyo akong tanungin kung saan ko nakuha ang impormasyon. Alam ko naman kung saan mo galing nakuha yan. Di ba? Maliwanag pa sikat ng araw, mga kababayan. Nahulaan nyo na po. Bigyan ko kayo ng clue. Isang babae. Isang babae. Sino ba yung tagapaghatid ng fake news ng Pilipinas na babae, mga kababayan? Hulaan nyo na lang. Wala pa akong babanggitin na pangalan. Siguro matatalino kayo kung alam nyo na kung sino po yung dakilang babae na tagapaghatid ng fake news sa Pilipinas. Clue. Ang babae na yon ay nagsabi siya na marami na daw ang pabahay na nagawa ni Marcos Jr. Alam niyo na siguro, mga kababayan. Nang tiningnan, blanco pala ang mga listahan. Iyon. Kilala niyo siguro yan, mga kababayan. Yan yung tagapagano ng fake news na babaeng yon. Kilala niyo na yun kung sino yon. Di ba, mga kababayan? So, yan. Abangan po ninyo yan ang pagka nabugbog na naman to, pag nakita na naman po ito ni Claudine, at nabagok na naman ito nung sa pukpok ni Claudine at ni Remart, baka magbago na naman ang utak nito, mga kawayan. Tingnan nyo, balikan natin ang mga artista na naman issue dito kay Bangag Jr. Ayan si Eileen Adarna clarifies, my real problem is our bad governance. Grabe. Ang mga artista ngayon, mga kababayan, hindi lang po ang problema nila ay ang kanilang mundo na ginagalawa ng pag-aartista. Ngayon po, ang real problem na pala nila ay ang gobyerno na po, ang masamang gobyerno. Magsama-sama na tayo, mga artista. Pakita na po natin. Kasi apektado po kayo niyan. Biruin nyo, ang lalaki rin ng mga tax na binabayad ninyo. Pagkatapos, di ba, sila Judy Ann. Sino-sino pa bang mga artista na nagsasalita na? Sila Judy Ann, sino-sino pa ito? Napakarami ng mga artista na nagsasalita na, mga kababayan, di ba? At sinasabi na nga ninyo kung ano na po ang nangyayari sa ating bansa. Huwag na po kayong magatubili, magsama-sama na po. Magsama-sama na po tayo, mga kababayan, sapagkat ito na nga nangyayari ngayon. Ang ating bansa ay pinamumugaran po ng sindikato na po talaga na pamamahala. Itong si Marcos Jr. Wala pong nagagawa na pong maayos Puro pagtatakipan na lang. Ayan, Eileen Adarna, mga kababayan. Ayon nga rito, Actress Eileen Adarna caught the attention of the netizens after sharing a cryptic post on Instagram that read, all the suffering on earth for an apple I didn't even eat. A curse of I never asked for. I don't even like apples. The post, which many interpreted as symbolic or reflected, sparked concern and curiosity online. One fan left an encouraging comment saying, "You are a strong and one of a kind woman. There is nothing that you cannot handle. We are here for you." Eileen later replied with a surprising twist, linking her post to a broader issue. She wrote, of course, but my real problem is our bad governance, lol. Too many rotten apples in the system. It's not just one apple. It's the whole basket. Yun pala ang problema sa ating bansa, mga kababayan. Hindi lang po pala ang pinatutungkalan pala ng kanyang post na hindi siya kumakain ng apple ay yung ito palang ating gobyerno, mga kababayan. Ang bad governance, hindi lang po pala isang apple po, kundi yung buong basket, buong gobyerno ay punong-puno ng mga bulok na apples, mga kababayan. Grabe, pinamumugaran na ng bulok na apple ang ating gobyerno, mga kababayan. So ano pang mangyayari sa ating bansa? Kung pinamumugaran pala tayo ng bulok na sistema, ay bulok na rin po talaga, mabubulok din po ang mga tao. Kaya pala maraming mga nagko-comment, mga kababayan, na mga bulok, Kaya pala, mga kababayan, maraming mga bulok na mga nagko-comment. Tingnan nyo po nga isang bulok ko. Ito isang halimbawa ng bulok, mga kababayan. Kaya po, iniimbitahan natin ang lahat na bagyo pumunta dito sa Bicol. Welcome na welcome po. No. Kaya po, iniimbitahan natin ang lahat na bagyo pumunta dito sa Bicol. Welcome na welcome po.
welcome daw po ang bagyo sa Bicol na inimbitahan ni Saldico. Nagago na. Kaya kayo dyan sa Bicol, mga kababayan, tuwing may bagyo po, alam nyo na po, imbitado pala yan ni Saldimo. Marhay nga hapon or marhay nga aga sa indong nga gabos, mga tugang na mga Bicolano. Ito ang sisihin ninyo kung bakit po maraming bagyo ang dumadating po dyan sa inyo. Dahil may pag-grand welcome pala itong si Saldico kasama po si Martin Romualdez. Ayun, no? Martin Romualdez pala yan. Sila palang magkasama talaga. Totoo ang sinasabi niya, nakasama niya lagi si Martin Romualdez para magplano para paano nakawan or dambungan pag nakawan ang bansang Pilipinas. Ayan po mga kababayan, no? Oh, tapos wini-welcome pa nila ang bagyo. Kung hindi ka ba naman bangag, kung matino ka ba talaga diyan, kung hindi ka ba bulok, no, na apple, sabi nga ni Eileen Adarna, kung hindi ka bulok, abay mag-iimbita ka ba naman bagyo, gago. Ay nako. Isang kagaguhan talaga mga kababayan, biruin mo mag-iimbita ng bagyo. Imbitahin mo bagyo, ibagyo yan. Ha? Eh marami na sa atin na nanalangin ay layo tayo sa bagyo eh. Ito nag-i-invite pa talaga? Matino ka ba nun? Oh, Welcome na welcome po. Pumunta dito sa Bicol. Welcome na welcome po. Natin ang lahat na bagyo. Pumunta dito sa Bicol. Welcome na welcome po. welcome na welcome po. Iniimbitahan niya daw ang lahat ng bagyo. Oh, alam nyo na mga kababayan, pumunta na kayo rin sa bahay nila. Hindi, sa totoo lang, magtanong kayo, ano kayo kung anong ihahanda ni Saldico sa bagyo. May pakain ba si Saldico sa bagyo? Mga taga Bicol, pumunta kayo sa bahay dyan ni Saldico at maghanap kayo ng pagkain. Baka mamaya may pa-buffet, di ba? May pahandaan niya si Saldico para sa bagyo. Oh, kasi welcome na welcome eh. Parang piyesta yung datingan ng kanyang pag-welcome sa bagyo eh. Tama hindi? So puntahan ninyo ang bahay ni Saldico para maghanap kayo ng pagkain. Kasi nga, mukhang may papiesta, may pabupe itong si Saldico sa mga winilcome po niyang mga bagyo na invited po niya, mga kababayan dyan sa Bicol. Diba? Kayo na humusga mga kababayan kung gusto nyo bang papuntahin dyan ang bagyo sa inyo. Samantala mga kababayan, habang wini-welcome po ni Saldimo yung bagyo na yan, ito po ang nangyari sa mga nasalanta ng bagyo mga kababayan. Ayan po. May music kasi ito, hindi ko alam kung copyright. Hindi pakikinggan ang sigaw at hinaing ng taong bayan. Harap-harapan na sa inyo, isinasampalang katotohanan. Pero anong ginagawa niyo? Nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Wala kayong ginawa, kundi pagtakpan ng bawat isa. Samantalang yung mahirap na Pilipino, magnakaw lang ng pagkain, ikukulong nyo. Samantalang ang mga kurap na buhayan na yan sa gobyerno, magnakaw ng bilyon, bibigyan nyo pa ng special treatment? Yan mga kababayan ang mensahe ng kanta na may background music kasi copyright yata yun. Yan pong nangyayari po mga kababayan. Oh, sa winilcome po na bagyo ni Saldimo, ayan po ang tsura ng ating mga kababayan. Sana lahat po ito ng mga tao na ito welcome din po ni Saldimo. Ayoko po talagang tawagin yung Saldico dahil hindi ko po yung gusto eh. Hindi ko po yung Saldico eh. Saldi po niya yun eh. Di ba? Ayan pong nangyayari mga kababayan sa ating mga kababayan na winilcome po ni Saldimo. Patuloy po na naghihirap, patuloy po na nagsasuffer ngayon. At ito pong si BBM Jr. ay wala pong maibigay na ayuda, kundi ang mga bit-bit niyang mga cameraman na siya naman po ipinuna ni ito si Catherine Bernardo na puro mga cameraman lang po ang bit-bit. Kaya pala mga kababayan, yung napanood natin kahapon na video na ang mga bata, wala man lang kagiliw-giliw dito kay BBM kasi nga puro cameraman pa lang nasa likod ni BBM. Sabi siguro ng mga bata, gagamitin mo pa kami para sa picture-picture mo na yan, video-video mo na yan. Kunwari nakatulong ka. Bigyan mo muna ako ng candy, sabi ng bata eh. Walang candy binigay, sabi ng bata. Bigyan ko nga sa'yo. Di ba? Mismo bata na walang kaamor-amor dito kay BBM, no? Si BBM din, in taon, ganun din siya. Parang ano rin siya, no? Parang nitanablan din siya ng hiya, no?
Alam mo, sa totoo lang talaga, nakakahiya yung mga ganong eksena, no? Pero, palibasa nga kasi, bangag, hindi po nakakaintindi ng kahihiyan, mga kababayan. O ito po, ang kanila pong gusto po nilang ipakulong ito, mga kababayan. Sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan. Merong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent. Sila ay takot. Yan, mga kababayan, dahil dyan takot sila, ito ang kanilang gagawin. Ayan, no? Oh, mabuti na lang, ang bago ngayong Department of Justice, medyo matino na, no? Hindi na katulad ng dati, na si Boyeng Bindalo, tulpo pa ang nandyan sa DOJ. Ngayon po ang DOJ, ayon dito sa DOJ mismo, mga kababayan, sa press ko nila yung kanina, no? Bato de la Rosa, faith in the hands of Supreme Court Prosecutors General. No, mga kababayan. Department of Justice Prosecutor General Richard Anthony Fadolion said the government will wait for the Supreme Court to come up with the decision on the petition questioning the arrest of former President Rodrigo Duterte before taking action on implementing the supposed warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. Fadolion explained that they need to be guided by the proper procedure on how to implement the arrest warrant issued by the International Tribunal. Like the International Criminal Court, ICC, nothing that only the Supreme Court can set the proper guidelines on the matter. Palakpakan natin, mga kababayan, itong bago ngayon na nasa DOJ. Kasi bakit? Sinusundan na po nila yung guidelines at ginirespeto po nila ang judiciary authority ng ating bansa. Kahit pa paano, ako naniniwala ako, buhay pa rin naman talaga ang ating judiciary. Kaya lang, ang problema lang, mga kababayan, napakakupad talaga, napakabagal po talaga. Ito nga po, di ba, nangyari kay Tatay Digong, kung na-issue na kaagad nila yon, so sana, kung naaga-aga lang yung inisyu nila na yon na sinasabi nila na bago dalhin doon sa dahig, kailangan muna rito litisin, no? Na-clarify na sana yun nila. Okay na sana yun, kaso pinadaan muna nila napadaan muna na Bindalo, tulpo muna ni Boyeng Rimulya 'di ba? Pero anyway, nasa history na 'yan. Kaya lang andyan na ngayon, may sinabi na po ang Korte Suprema at ayon dito ngayon sa bagong justice officer, ito si Fadolion, na yun na nga, kailangan muna nila antayin kasi nga may petition na about doon kay Pangulong Duterte. So, ngayon si Senator Bato hindi nila basta-basta kukunin 'yan. Ngayon, pag kinuha talaga nila yan, ay alam na po ang nangyayari sa ating bansa. Talagang garapalan na po itong pangbababoy at ginagawa na po harap-harapan nitong Marcos Jr. ay inutil po ang ating saligang batas. Wala na po nirerespetong batas itong BBM palibasa bangag, mga kababayan, kaya wala na pong rerespetuhin yan. Pero sa ngayon, makikita dito masusubukan kung ito pong ating hudikatura ay gumagana pa ba sa ating bansa. Kung talaga nga bang tuluyan ng inutil na sila at tuluyan na pong sila ay magpapadikta na lang po dito sa Administrasyong Marcos Jr., mga kababayan. At hindi na po nila paninindigan kung ano po ang nasasaad sa ating konstitusyon at saligang batas. At pipilitin po talaga nila na ipakidnap ito pong si Senator Bato de la Rosa. Samantala, mga kababayan, puntahan po muna natin, bago natin puntahan itong si Pangulong Duterte, na mapapaluha po kayo rito sa mapapanood po ninyo kay Pangulong Duterte. Actually, meron pang isang video, isa pang post na nakita ko Pero ito muna, mga kababayan, itong si Anjo Iliana, may mga pasabog, hindi pa mamatay-matay. No, mga kababayan, panoorin lang po natin ito. Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brownout nyo at baka mag-brownout. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala, may paririnig akong kanta sa inyo. Ito. Expedition 5 si Bossy, feel ko may gusto siya sa akin. Kasi manalo, mukhang may pagtingin.
kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aaminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa, alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala nyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso yan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Sa kanta lang si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman pass na to nakaraan na to. Na ano lang ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang, huwag nyo kong sisiraan, alam nyo na.
Parang Joey. Parang Vic. Yan mga kababayan, talagang nagsanga-sanga na at samot-sari na po ang issue dito nga sa Itbulaga na ito, ho. At mukhang hindi mamatay-matay mga kababayan. Tandaan po ninyo, no? Ito po ang mga revelasyon ni Anjo Iliana. Bagamat sabihin po natin na yung iba dito ay sablay at mukhang nagpabago-bago nga itong si Anjo Iliana ng kanyang mga sinasabi. Pero hindi pa rin po mawawala ang katotohanan na sila po ay dati pong matagal nang nagkakasama. 20 taon yata itong si Anjo Iliana na nandyan po sa Itbulaga. So malamang sa malamang marami po talaga itong mga sikretong nalalaman dyan at alam nyo naman po ang isa sa pinakamatinding issue dyan sa Itbulaga ay ito nga pong si Pipsi Paloma na hindi po mamatay-matay bagamat matagal nang patay ito pong mga taong ito mga kababayan. At speaking po og pambubudol at mukhang pagtitira, ito mga kababayan, pag nadikit ka pala talaga dito sa Marcos Jr. na budol, magiging budolero ka rin po talaga. Scammer po ang dating, mambubudol po talaga, panoorin po ninyo mga kababayan. Dagdagan ko pa, sapagkat ako'y ilang beses yun ang hinalal, ang gagawin ko pag ako po'y binalik ninyo, yung sweldo ko buwan-buwan ng 6 na taon, hindi ko kukunin, ibibigay ko sa mga estudyanteng mahihirap. Track record, experience, kami po pag nangako, hindi napapako. Dagdagan ko pa, sapagkat ako'y ilang beses yun ang hinalal, Ayan po mga kababayan, saan po yan nagsasalita siya? Yung panahon po ng campaign na siya po ay kasama dyan sa ticket po ni BBM. Tingnan nyo mga kababayan, sa taas ng picture nila, mambubudol pala ito, no? Pasign-sign pa ito ng Duterte Fest, no? Kumauna ni Duterte. Pag ganyan-ganyan pa ito, yung pala. Kaya pala pag ganyan-ganon para makakuha din ng suporta ng mga DDS. Ganun yan po ang ginawa ni Marcos, paluhod-luhod, pamano-mano, pa-bliss-bliss pa kay Pangulong Duterte, lahat sip-sip, pati yung kanyang mga noon, mga vloggers nila noon, talagang nagsip-sip. 'Di ba? 'Di ba lahat naman po ng mga noon, pinuri lahat, itong mga BBM supporter na ito, pinuri lahat, sinakyan lahat ang mga proyekto ni Tatay Digong, lalo na ngayon sa Dolomite mga kababayan, 'di ba? Sinakyan lahat 'yan, talagang pinagtanggol 'yan itong mga bangag vloggers, no? Pero ngayon yung iba diyan, palibhasa bangag at palibhasa kakampi ng mambubudol din sila ngayon. At tingnan niyo ito isang budol na ito, 'di ba? Nangako ito ng kampanya niya. Parang BBM lang din talaga eh. Sinabi ni BBM, gagawin niyang 20 pesos ang per kilo ng bigas. 1,000,000 pabahay bawat isang taon. Para 6 million pagkatapos ng kanyang terminos, 2028, 'di ba? 6 years. So 6 million ang mga pabahay. Pero ngayon ilan pa lang pabahay? Mambubudol, 'di ba? So nadikit itong Tito Soto na to, nangako din. Lahat ng sweldo niya ibibigay niya sa mga estudyante. Ayan ang nangyari. Nasaan na ngayon? Wala pa siyang resibong pinapakita, 'di ba? Doon nga nag-umpisa yan si Anjo, 'di ba? Na magbigay ka na lang ng resibo. Eh hindi siya maglabas ng resibo itong si School Bukol eh. Kaya ngayon, patuloy talaga silang linalabasan ng multo ni Anjo Iliana. Kaya hanggang saan yan mga kababayan? Ito lang po ang talagang napakaganda dito sa mga Duterte na magsuporta ka kasi nga po, wala po silang mga wala po silang mga bagahe. Ito na mga kababayan sinasabi ni Tatay Digong na bagahe ni Marcos Jr. na may bagahe yan. Kaya ang hirap talaga maging supporter ka ng may bagahe. Napakaraming bagahe ni BBM, no? Kamukha nila, isang bagahe niya, yung hindi siya takot siya magpa-hair follicle drug test eh. Kung hindi ka talaga nagpupulburon, bakit takot ka magpa-hair follicle drug test? At live, di ba? Live para magkaalaman. Eh, ako kung pinagbibintangan akong adik, ganyan, isa akong senador o kaya kung punta kaagad ako sa Luneta. Live. Total. Nandiyan naman mga sunod-dalawa natin, hindi naman siya pwedeng dyan. Magpalipad doon ng helicopter. Gamitin ng helicopter ni Martin tsaka ni Saldico para talaga siya, bantay sarado siya. Naka-bulletproof na salamin. Nandiyan ang mga international media. Pati media natin dito, pati mga vloggers, kumpleto lahat, nakatutok ng camera live. Saka siya ngayon mag-conduct ng hair follicle drug test. Pag napatunayan ngayon dyan sa hair follicle drug test na negative siya, lahat ng mga nagsasabit, nagtatanong sa kanya, di tahimik na. Mananahimik na lahat, wala nang usapin dyan mga kababayan, maniwala kayo. Tahimik na lahat yan. Pati si Pangulong Duterte.
Itahimik na, di ba? Di fake news. Pero ngayon, hanggat hindi niya yan mga kababayan nagagawa, patuloy na i-assume, patuloy talaga ang taong bayan magdidemand sa kanya at patuloy siyang iisipin na talagang pulburunik talaga. Di ba? O ito mga kababayan, ang isa sa nagawa ni Tatay Digong sa mga pulburunik na artista. Ito po mga kababayan, CJ Ramos. That's 2018, one of the 100,000 reflected result of anti-drug enforcement. Sabi dito ng post, no? CJ Ramos have seen his interview with Tony Gonzaga. CJ, a former child star, was arrested on July 31, 2018 during an anti-drug buy-bust operation. Today, he stands as one of the many living proofs that the drug campaign changed lives. His story speaks for thousands who found their way back because of that campaign. I know many people who went through the same path. Some of them are close to me. They changed, they recovered, they built their lives again. And they can tell you it was not just about fear. It was about being given a chance to start over. Many still don't understand how the campaign really worked. There was a process. There was a list. Those on it were approached, spoken to and warned. They were given time and help to change. If they refused, arrest followed. Some went through rehabilitation. It wasn't the reckless shoot on sight narrative people keep repeating. That's why it's painful to see how the man behind it is now being treated. He is 80 years old alone outside the country because of something that saved lives and made communities safer. Alam niyo mga kababayan, ang hirap na gano'n, no? Magiging emotional talaga tayo dahil isipin niyo, no? Ang nagawa ng isang 80 anyos, ikulong ngayon, pero ito may mga totoong tao na nagbago, nabalik sa maayos. Kaya kung alam mo, kung matino ka, kung may puso ka ba, nakakaintindi ka ng sitwasyon, hindi maaaring hindi ka magiging emosyonal Hindi ko pa nababasa yung buo. If you never live in places where addiction destroyed families, if you never saw how drugs consume people, then you don't have the full picture before you speak. Listen first to the stories of those who went through it firsthand. Listen to lives that were changed, sabi dito. Ayan mga kababayan, no? Kaya, sa totoo lang talaga, pag hindi mo na-experience, ang experience ko lang po dito, may mga nakita akong kapitbahay mismo natin na mga pinaghinalaan. At syempre, yung ating pamilya, nakaranas din ng cause o dahilan. Ito yung dahilan, no? Yung huhuldapin sa jeep, nakasakay, ang kamag-anak natin, dahil po sa mga lango sa droga. At ito yung pinaglaban ni Tatay Digong sa atin lahat. Ito yung dahilan kung bakit siya nakulong dyan sa dahig. 80 anyos na. Kung hindi dahil sa lumaban siya, dahil naglakas siya ng loob para po sawatain. Alam naman po natin lahat Kahit yung mga nagsasabi ngayon dyan, tuloy yung sinasabi nilang mga biktima-biktima na yan. Sa totoo lang, aminado naman sila na ang kanilang mga kamag-anak, mga adik Kung yung iba dyan, hindi basta adik, pusher talaga. Ang problema kasi, kahit alam naman po nila na may masamang ginagawa ang kanilang kamag-anak, nagiging sila protector at konsentidor.
Pero kahit ganun pa man, alam ni Tatay Digong na mangyayari ito sa kanya nito, pinagpatuloy pa rin niya sa kapakanan po ng taong bayan ng mga Pilipino. Walang nakagawa nito, kundi isang Tatay Digong lang po. Kaya kay Tatay Digong ngayon pa lang, talagang ang paghanga ng mga Pilipino at pagmamahal sa kanya hindi na po mawawala sapagkat totoo ang kanyang pagmamalasakit. Mga kababayan, kung nakarating ka po sa dulo ng bidyong ito, hindi ko po intensyon na maging mga emosyonal ka katulad ko. Pero yun po talaga ang aking nararamdaman eh. Aywan ko kung yun din ang iyong nararamdaman. Huwag kayong mahihiya. I-comment nyo po sa baba kung nakarating kayo sa dulo ng bidyong ito. At isulat nyo na rin po ang lugar kung taga saan kayo nang mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!